So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagkakausap na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest Asian super gigantic singer. The biggest! Hindi songbird, kundi song parrot. The biggest clown! The dancing and cringe clown! Fiang! The Asia's song parrot! Palakpakan! Ang putang inang yan eh! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Ashley Sofia Dancico Smith, o mas kilalang si Fiang, ay isang Filipino-American social media personality, model at actress. Nakilala ito sa pagtanghal niya at pagkapanalo niya sa Pinoy Big Brother or PBB, Gen 11. Kung sa ay tinagurian itong ang anakabogerang influencer ng Mandaluyong. Meron itong almost 1 million followers sa Facebook, 2.6M followers sa Instagram, at 13.3 million followers sa TikTok. Yes! This person is big, mga kahombre ko. Fiang. Nagte-trending yan. Babalikan natin yan later, mga kahombre ko. Tandaan ha, it's a very big and super sikat na name. Kamakailan lang ay nagkaroon ng isang konsyerto si Fiang kung saan inilunsad dito ang kanyang album, mga kahombre ko, na may pamagat na Forever Fiang. And I think it is actually sold out. Or kung hindi man to sold out, pipilitin niya ng management na ma-sold out. Gets? Tinangkilik naman ito, mga kahombre ko, ng kanyang mga tagahanga, di ba? Ako nga, di ko makanta yung song na yan kasi Sarah Geronimo yan, mataas. Pero si Fiang nakanta niya, ang galing mo, Fiang. The next Popstar Royalty. I know, tumatawa ka, masama yan. Kailan, tol? Ngunit, hindi rin naiwasan na nagkaroon ito ng backlash sa ibang mga tao. What kind of sorcery is this? Kayo na lang naglolokohan. Kumakalat ngayon ang mga post na isa sa mga itinanghal ni Fiang na kanta, Ang Kilometro ni Sarah Geronimo. At sinasabing napipilitan lang daw ito at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Alam niyo naman mga kahombre ko, ang ating bansang Pilipinas nating mahal, okay? Ay kilalang kilala bilang bansang halos lahat ng mga tao magagaling kumanta. Is it too late now to say I'm sorry? Unfortunately for Fiang, ito yung pinakamaling bansa para maging mukha kang tanga o kalokohan ang gawin mo sa taas ng palko. Alam nyo naman yan, mga kahombre ko. Pilipinas to, magaganda talaga lahat ng boses ng mga tao dito. Okay? So, parang trippings lang sa kanila yung mga matataas na notes. Ganyan ang bansang Pilipinas. Kaya, unfortunately, talagang kapag ginudge ka, i-judge ka talaga ng matindi. Kasi sobrang dami pong malulupit ang boses dito sa ating bansa. Ngayon, mga kahombre ko, napansin ng mga tao na syempre, bumili ka ng ticket. Siyempre, nandun ka, nag-effort ka, bla bla bla, gusto mo makita. You were believing in her, di ba? Nagtaka ang mga tao, bakit ito ay lip sync? At bakit ito, mali-mali ang kanyang lyrics? At bakit ganon ang mga dance steps niya? May nagtatumbling pa nang hindi maintindihan kung bakit tumambling. Ganito ang sagot dyan, mga kahombre ko. Alam nyo ba kung anong binayaran nyo sa panonood sa concert ni Fiang? Fiang,
Yung pangalan niya, yung sinasabi ko kanina, Fiang. That's it. It doesn't matter kung anong gagawin niya. As long as ang pangalan niya ay Fiang at bebenta yun sa inyong lahat because everybody knows this person, kasi sikat na sikat siya, it doesn't matter. Ipipilit yan ng management. Ganyan na social media world at syempre ganyan din po ang celebrity world sa Pilipinas or showbiz world sa Pilipinas. Wala tayong magagawa. Okay? Kaya mapapansin nyo po, mali-mali ang lyrics. Ibig sabihin, hindi na paghandaan ng ayos ni Fiang. Siguro may konting time lang siya to do this, okay? Hindi siya masyado nakapag-ensayo. Anong pakialam mo? Pangalawa, nakita natin na ang dance steps parang ganun-ganun lang. Wala masyadong effort. Alam nyo na, ibig sabihin, shortage of time, biglaan lang, may magawa lang dahil nga sa kanyang pera. Kailangan nilang kumita, i-management, and obviously si Fiang din. Pangatlo, naka-lip sync. Usually, mga kahombre ko, lalo na sa mga tulad ni Fiang na may patutunayan pa sa palco sa pagkanta, hindi yun ginagawa. At actually, dapat yun mga kahombre ko, hindi nating lahat makikita. Pero dahil si Fiang ay hindi masyadong nakapag-ensayo sa backstage, at parang naging mabilisan lang ang nangyari na ito, wala sa kanyang idea. Ganon ang mangyayari. Hindi niya rin ginusto yan. Most probably, mga kahombre ko, sinabi yan sa kanya na wag mong ibababa ang mic habang may kanta kasi mahahalata na ikaw ay nagli-lip sync. Which is, hindi siya maganda, mga kahombre ko. Lalong-lalo na at ikaw na nagbayad ka ng ticket, usually ang gusto mo live talagang kumakanta. Yung idol mo, normal lang yon mga kahombre ko. Kaso nga lang, bago nga lang itong tao na ito sa paggawa ng ganitong klase ng concert, no? So, wala tayong magagawa dyan. So, this is small bits and pieces of mistakes due sa lack of professionalism. Which is normal lang yon. Lalo na sa edad niyang mura, tas halata mo na isinagad at pinilit lang ito ng management. At ito, mga kahombre ko, ang mga comments ng mga tao. Grabe, the second-hand embarrassment. Actually, kahit ako mga kahombre ko, nung napanood ko to, medyo ako yung nahiya para sa kanya. Kasi nakikita rin natin sa facial expressions niya na she was actually lost. Hindi niya alam kung bakit siya nandun. Kasi alam niyo yan mga kahombre ko, lalo na sa mga may alam dyan, sa mga kumakanta ng live, sa mga pumupunta sa concert. Alam niyo yan, di ba? Una sa lahat, pagka ang singer talaga kumakanta, halata mo na loosen up siya, di ba? Na alam niya lahat, yung tono ng kanta niya, loosen up siya. Kumbaga, matindi ang kanyang boost sa kanyang kakayanan. Halatang-halata mga kahombre ko dito kung mapapanood nyo. It's everywhere sa Facebook, no? Itong beat ng concert niya. Kitang-kita nyo sa mata niya and sa body language niya na hindi siya ganun ka-loosen up. So, medyo may hiya. Maybe hindi niya alam kung bakit talaga siya nandun. Maybe dahil lang sa pera talaga. Alam niyo, yun yung nakapokus sila dun Please, tulungan niyo ako. Lip not in sync. See? Kasi mali-mali din ang kanyang lyrics. Should have taken dance lessons first. O, di ba? Ganyan naman sa Pinas. Ayan, ito pa ha. Basta sumikat lang nakakapag-concert at release ng single or album. Real talk yan, mga kahombre ko. Eto, dito ko na yan ipapaliwanag ng konti. Bakit? Bakit ba kailangan ng management or ni Fiang Tu na gawin to, mga kahombre ko? Bakit? Dahil sa pera. Bagong taon, bagong buhay, at bagong talpakan. Meron o wala lang naman ang pipiliin mo nasa link down below. Puto ka na! Her management knows how this world work. Kahanggat meron pang pangalan, banat lang ng banat. Habang mainit pa, press ka lang ng press with your iron, di ba? Ganun talaga yon mga kahombre ko. Wala tayong magagawa. That's life. Alam nyo kung bakit? Kung mapapansin nyo, nung lumabas si Fiang sa PBB at siya nanalo, ang taas sobra ng rating niya. Tandaan nyo. Ngayon, slowly nawawala-wala na siya. Pansinin nyo yan, mga kahombre ko. And she's lucky na umabot pa siya after a year na ata siyang nakalabas, di ba? And now, mapapansin nyo na meron pa rin. She's still very famous. Na kahit papano, nahawakan niya, no? Kaso wala nang bago sa kanya. She's not trending anymore, tulad dati. Biruin nyo, tinetrending pa kayo nito bobong Facebook na to. Pero partida na, I think,
somewhere nakita ko na kumita daw tong concert na to na 7M. So kahit papano, sobrang dami pong tao ang na-excite na makita siya. Unfortunately for me, hindi na to magkakaroon na second part. Kasi this was it. Ito na yung good na to, mga kahombre ko. Uulitin ko, alam nyo kung bakit nila to ginawa? Because the fame is not forever. Hindi lang para kay Fiang, para rin sa amin na social media influencers. Yan po, ganyan lang sa umpisa. Afterwards, wala na yan. Ayan yung mahirap na part sa mundo namin, mga kahombre ko. Kasi hindi lahat pwede mong gawin nang tulad nung umpisa. Nananawa ang mga tao, lalo na sa mga celebrity. Kasi sobrang tindi po ng competition pagdating sa pagiging celebrity because everybody wants to be famous. Sino bang may ayaw? Konting porsyento lang, di ba? Kasi ito na yung easiest way up para mabago ang iyong buhay. Ayun nga lang, merong mga downs din yan. Hindi lang yan puro ups. In fact, mga kahombre ko, mapapansin natin na isa po ito sa mga downs which is yung fame. At ito, yung hinahawakan na matindi ni Fiang at ng kanyang management ngayon kasi wala siyang choice, kundi panghawakan ng fame at pagkakitaan ang kanyang natitirang fame. Pero yun nga lang, may konting kickback dito at ito po yung kickback, kahihiyan. Walang choice. It's fine because everybody was happy that night. Kasi bumenta sila, kumita sila. It's okay. Damage control na lang yung feelings. Yun lang. Pagkatapos ng konsyerto, ay nagkaroon din ng isang panayam si Fiang. Siguro po, nag-start siya, naniwala na yung mga tao na kaya ko kumanta. So start noon, sinimulan ko na yung paggawa ng album launch. Yes, pwede naman yon mga kahombre ko. Kasi solid talagang fanbase nito. Pero sa tingin ko more on money to. Para sa akin, money talks to mga kahombre ko for sure. Kung confidence lang pala yung motibo niya and hindi yung dahil may maayos siya na boses or makokontento niya yung fans niya sa tingin niya, parang kulang, no? Nasa 80% na yon mga kahombre ko kung boosted yung confidence mo. Pero kung napanood nyo yung live niya, makikita nyo na wala siyang confidence. Tingnan nyo yung mata niya at yung body language niya. Sobrang konti lang po ng confidence niya. She just needed to be there to do that thing for money. Confidence was not there. Confidence was lacking, mga kahombre ko. Real talk yan. Ayan, sabi ng mga netizens natin, request po, pwede ka bang mag-cover po ng mouth? Putang ina, tuwal si Clau. Umayos-ayos ka, kadiri ka, gago. Lip sync overload. Di muna nag-start mag-singing lessons instead of launching an album. Eto, di ba? Kasi nga, kahombre, wala na ngang time. Time is ticking. Wala nang time dahil sa fame. Extra comments ng mga tao. Ano kayang feeling nung alam mo sa sarili mong di ka magaling kumanta tapos pinag-concert ka? Kung ako siguro to, matatawa na lang ako ng malala. This is such a disgrace. Why are they trying to make Fiang happen? Walang talent and may attitude problem pa on top of that. This will be a success story. Kaso lang, part 1 lang to. Wala nang susunod. Di ba this will be a success? Kasi ito yung first time na nakitang kumanta siya. Pero alam na ng mga tao, na judge na ng mga tao. Tandaan nyo, mga Pilipino magaling kumanta. So, wala na pong susunod. Alam niyo yun? Kasi unfortunately, talent ang pagkanta. Kapag wala kang boses, wala talaga. It's over. Pwede kang tumono, salamat sa singing lessons, pero kung wala kang talent, you will be forever Asia's singing parrot. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.